Si Jesus ang mabuting pastol. O, ito na ho. Kasunod po ito. Ang Panginoong Jesus ang mabuting pastol. Pakinggan ho natin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. At ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito, ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito naman ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa, at ang upahan ay tumatakas. Kapag ka nakikitang dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa. Palibasay, hindi siya pastol at hindi kaya o hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng mga asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakapuha nito sa akin kung sa ko itong ibibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga panalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi. Makapagsasalita ng gayon ang isang inaalihan ng demonyo. Makapagpapadilat ba ng bulag ang demonyo? Yan, mga kababayan, tinapos ko na ho. Sapagkat si Jesus ang mabuting pastol at nakikilala ng tupang mabuting pastol at dito ho'y nasa kulungan na talagang itinayo ng mabuting pastol at ang kanyang mga tupay doon niya tinitipon, pero marami ho ang lumalabas na mga tupa at nahihikayat ho na magpunta sa ibang pastulan, pero pag naruroon na ho, hindi naman ho sila makabalik ngayon, pero ang sinabi ho ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, sa akin kayo sumunod at dadaling ko kayo sa mga pastulan na maraming mga damong inyong pakikinabangan. Kuya, yun ang masasabi ninyo rito. Mga kapatnubay, si Jesus ang mabuting pastol. Ayon po kay Jesus, siya ang mabuting pastol, ang daan sa kaligtasan. Bumaba mula sa langit upang ang kanyang mga tupay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Namatay sa krus upang maligtas ang lahat ng naniniwala sa kanya. Ayon po kay Jesus, ang inaalagaan niyang mga tupa hindi lamang kung saan siya isinilang, kundi mayroon din sa buong daigdig. Kita mo na. Laganap. Universal. Ayan, ang kwali Kuya Joe. Kuya Ben. Muli po ay bigyan po natin ng isang malalim na paliwanag yung mga bagay-bagay na nakatpuan natin. Yung bang nakaka-strike sa ating isipan at kalooban. Una, si Jesus ang pintuan. Ano ibig sabihin po nun? Kung si Jesus ang pintuan, wala nang iba. Wala kang ibang daraanan patungo sa kaharian ng Diyos kundi siya lang. Siya lang ang pwede sa'yo magbukas, siya lamang ang pwedeng gumabay sa'yo, at siya lang ang maaaring magdala sa'yo sa kanyang Ama at sa kaharian ng Diyos. Siya yung pintuan eh. Siya lang, wala nang ibang dadaanan eh. Kung dadaan ka sa iba, papasok ka pa sa iba, ay maliligaw ka nga. Sapagkat kapag sa bahay natin, kapag mayroon tayong bahay, sa ating pong tahanan, mayroon lang isang pintuan para ikaw makapunta sa buong kabuwang kabahayan eh. Hindi pwede na lahat ng lugar ay pintuan.
Iba, bintana na yan. Pag ikaw ay sa bintana, delikado yan. Baka mapagkamala ka pag gabi-gabi na. Pero pag doon ka sa main gate dumadaan, at yun ang sinasabi natin na ito yung pinakapintuan, pagdating mo pa lang, kaya nga po yung iba, kapag kinakausap ko, tinatanong nila ako, Brad, yung bang pupuntahan natin, gusto ko kabisado ko yung mga daanan. Naalam natin yan kasi napaka-safe tayo, laging inisip natin yung ating kaligtasan, once na tayo pumasok sa isang bahay, alam natin yung pinto. O kapag hindi natin alam, sa isang disgrasya, sa isang aksidente, patay tayo, hindi tayo makakalabas. Kung nasunog yung bahay, hindi natin alam yung pinto, delikado yan. Kaya sa Jesus maliwanag, sinabi niya, huwag na kayong pumasok kung kani-kanino. Andito lang ang pinto. Kapag pumasok kayo rito, kabisado na nyo kagad. Madadala kagad tayo sa tamang landas. Ngayon, ang bigyan po natin pa ng magandang rito, yung sabi niya, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo itong topic na ito yung ginagamit natin sa salvation, sa kaligtasan. At napakahalaga po ng tatlong bagay na nandito na nakapaloob. Yung pagparito pala ni Jesus, binibigyan tayo ng buhay. Buhay na magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng pagkakataon, at magkaroon tayo ng isang maliwanag na buhay. Isa. Pangalawa, bukod sa buhay, gusto niya maging ganap. Isang ganap. Alam niyo po, yung kasing buhay, mayroon dun, walang kabuhay-buhay. Ang katotohanan dyan, mayroon nga nagtataglay ng buhay. Buhay nga, pero patay. Bakit sinabi po natin patay? Kailangan kasi kapag ikaw buhay, mayroon kang ginagampanan. Mayroon kang pagkilos. Mayroon kang bahagi sa daigdig na ito. Mayroon kang pwedeng gawin sa kapwa mo. Lahat yun, kailangan ganap. At dito lamang nagiging ganap kung sumusunod ka sa atas ng Diyos. Kung sumusunod ka sa mga bagay-bagay na tagbubili ni Jesus. At kung ikaw ay na kay Kristo, nakatitiyak ka, may buhay kang ganap. Pangatlo, sabi niya, kasiya-siya. Sabi nung kasama ko, malinaw naman, hindi naman kasiya-siya itong buhay natin Bakit? Sabi ko, mahirap ang buhay, kulang sa pera. Di ba, galing na rito sa Jesus, sabi niya, bibigyan tayo ng isang kasiyas-siyasiyang buhay. Pero wala naman, gutom ang inaabot ko. Wala akong trabaho. Paano yan? Kasiyas-siya, hindi mo kakapag kasi nakita ang ibig sabihin ng Diyos na kasiyas-siya. Kung sumunod ka sa Kanya, at ikaw ay kumilala sa Kanya, sabi nga doon sa John 3:16, na nandoon na nadaanan natin, at nakita mo ang tunay na kahulugan na ibigay sa iyo ng Diyos, makakamit mo yung kasiyasiya. Bakit? Baliwala sa iyo ang lahat Kaya na sinasabi ko kay Kuya Bert nung kami naglalakbay papunta rito, nalulungkot ako, sabi ko, naririnig ni Kuya Jo kanina, kung maaari nga lang iwanan ko na yung aking kakao. Kung maaari nga lang iwanan ko na ang lahat ng bagay at gumanap na lamang ako sa tungkulin bilang Kristo. Gagawin ko Pero dahilan sa mga bagay-bagay na pinakapangangailangan ng hindi ako, kundi ng mga tao na nangangailangan ng ginagawa ko, mabigyan din sila ng kasiyahan at magkaroon sila ng ganap na pamumuhay. Nagpapatuloy ako sa daigdig na ito na mamuhay. So, napakahalaga po nitong puntong ito na ang Jesus nagsasabi na matatagpuan natin sa Kanya yung buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Ang problema, napakarami ang ayaw hanapin si Jesus sa tunay na buhay. Alam niyo po, kapag hinanap niyo, tingnan niyo po doon sa Korinto, ikalawang Korinto, Kabanata 2, mga talata 14. Pag ito po ay binasa natin na karaniwan sa mga alagad ni Jesus ay nagtagumpay dahil kay Kristo. Marahil si Kuya Min na lang ang magpasa nito, ikalawang Korinto,
Kabanata 2, talata 14, hanggang sa mga sumusunod po hanggang 17. At makikita natin na yung sinasabi ng Panginoon